Kamusta na po kayo mga kapatid sa Panginoon? Napakabuti ng ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy na nararanasan natin ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. So matagal-tagal na ring panahon na tayo ay naka-quarantine, nasa pananatili tayo ng ating tahanan. Subalit, patuloy nating nararanasan ang pagsama ng ating Panginoon. Kaya lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat laging tapat ang kanyang pangako na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, at ang pagsama niya ay laging nariyan. At naniniwala ako na sa panahon natin ngayon, so naka 51 days na yata tayo na naka-quarantine, pero hanggang ngayon ay buhay pa rin tayo at patuloy na pinalalakas ng ating Panginoon. At syempre, hindi lang naman yung ating physical na katawan ang nais na palakasin ng ating Panginoon, kundi ang ating spiritual na kalakasan. Kailangan itong ating patuloy na maranasan dahil kung hindi lalakas ang ating spiritual, nako, may stress po tayo sa mga napapanood natin o sa mga nararanasan natin. Kaya wag po tayo may stress dahil ang gusto ng Panginoon ay tayo ay malakas sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po'y muling mag-aaral ngayon. Nasasabik po ba na tayo ay makapag-aral muli? Ito naman ay konting oras lamang ang ating gugugulin dito. Hindi naman ho tayo mag-aaksaya ng oras. Ang ating pag-aaral ay makabuluhan po ito dahil ito po yung ninanais ng Panginoon na magawa natin at mabigyan natin ng panahon, ng oras, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagbubulay-bulay na sa gayon ay atin po itong may lagay sa puso at may sa pamuhay natin ito na sa gayon tayo ay guminhawa at magkaroon ng katagumpayan sa ating buhay. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral at ang ating pong pag-aaralan ngayon ay nasa aklat ng Lucas. Nasa aklat na po tayo ng Lucas. Ano po? Sino po ba ang nakapagbasa na ng Lucas? Meron na po bang nagtutuloy-tuloy ng pagbabasa ng aklat ng Lucas? Amen po ba? Napakaganda po ng ating pinag-aaralan dito, ano ho? Kaya ito po ang ating napili, no? Dahil ang ating pagbabasa ay Lucas 20:27 to 47. Aking pong napili ay Lucas 20:45 to 47. At ganito pong sinasabi, habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahabang kasuotan at gustong-gustong batiin sa mga pamilihan. Mahilig silang umupo sa mga pangunahing upuan, sa mga sinagoga at sa mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ginagamit ang kanilang mahabang dasal bilang pakitang tao. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Kay purihin ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Medyo parang kakaiba yung ating pag-aaralan ngayon, ano? At nakita naman natin dito, ito ay patungkol dito sa mga babala ng ating Panginoong Hesus na mag-iingat doon sa mga tagapagturo ng kasulatan. Bakit kaya pinag-iingat sa mga nagtuturo ng kasulatan samantalang wala namang masama doon, no? Na mabuti nga at may nagtuturo ng kasulatan para tayo ay magkaroon ng kaliwanagan. Itong Panginoong Hesus ay tiniyak na sa kanyang pangangaral na ito, sa kanyang pagsasabi nito ay bagamat sa mga alagad siya nagtuturo, tiniyak niya na maririnig ng lahat ng mga nasa paligid sapagkat marami po doon ay mga tagapagturo ng kautusan, mga religious leader. Yung alam naman natin, yung mga Pariseo, mga Saduceo, mga Eskriba, mga religious leader, no? Gusto niya marinig ng lahat sapagkat ang kanyang nais ay maiparating sa kanyang mga disipulo
itong mga pag-iingat na ito sa mga tagapagturo na kautusan. Okay, so bakit kaya pinag-iingat? Ano? Okay, ano ba? Tingnan po natin. Ano ba talaga yung purpose o ano ba talaga yung layunin ng ating Panginoong Hesus? Bakit sinabi niya, o mag-ingat kayo ha, dyan sa mga tagapagturo ng kautusan. O maaaring sa kapanahonan natin ngayon, o mag-ingat kayo sa mga tagapagturo, sa mga preacher, sa mga nagtuturo ng banal na kasulatan. So, bakit kaya pinag-iingat? Sapagkat, okay, naniniwala ang Panginoon na hindi lahat ng nagtuturo ng kautusan o ng banal na kasulatan ay talagang mayroong motibo na matuto, maipaunawa ang salita ng Diyos do sa kanyang mga tagapakinig. So, meron kasi siyang nakita. Meron siyang narinig, nakita dito sa mga tagapagturo na ito na kaya nagbigay siya ng babala. Pero kung wala naman siyang nakikita at kung may alam niyo naman na maayos ang pagtuturo at malinaw ang pagtuturo at maganda ang kanilang mga motibo, so hindi para bigyan ng babala ang kanyang mga alagad. Ayan. Ang pag-uusapan po nating problema dito ay yung problema ng mga tagapagturo. Ayan, na nakita ng Panginoong Hesus sa kanila. At hindi po yung kapanahonan natin ngayon. Okay, so hindi po muna natin pag-aaralan yung kapanahon natin. Yung kapanahonan ng Panginoong Hesus, yun muna yung ating pag-aaralan. Okay, ano yung nakitang problema na nakita ng Panginoong Hesus? Dito. Okay, una, sabi dito, mahilig lumakad ng may mahabang kasuotan. O ano naman ang problema kung magsuot sila ng mahabang kasuotan? May uniform nga sila, no? Yung mga religious leader nung araw. Alam naman natin na halos lahat naman ng kasuotan nila noong araw mahahaba talaga. So ano kaya talaga yung problema? Bakit sinabi niya na ayan, mahilig magsuot ng mga mahabang kasuotan? Ayan. Yung kasuotan kasi na binabanggit dito, yung kasuotan ng mga religious leader ng panahon na yon na kahit saan sila magpunta ay suot-suot nila ito para para pagpugayan sila ng mga tao o makita sila na itong mga taong ito ay mga religious leader, mga pariseo, mga tagapagturo ng kautusan. Dahil gusto nila yung sila ay magandang araw po, ayan, pinagpupugayan, binabati, ayan, so ginagalang at halata sa kanila na sila ay mga tagapagturo. Okay. Ang Panginoon ay hindi naman nagsusuot ng mga marangyang kasuotan katulad nila. Okay. Pero itong Panginoong Hesus, bagamat hindi siya nagsusuot ng mga ganoong klase na kasuotan, pinagkakaguluhan siya. Alam na tagapagturo siya at maraming mga humahabol sa kanyang mga tao at maraming mga natutuwa na makinig sa kanya sapagkat ibang klaseng magturo ang Panginoong Hesus at gusto siya na mapakinggan ng lahat ng tao. Samantalang itong mga pariseo nito halos wala namang sumusunod sa kanila, wala namang pumupunta sa kanila at wala namang nagpapaturo sa kanila. Pero kakaiba yung karisma ng ating Panginoong Hesus. Ayan. So, kaya ang nangyayari ay talagang makikita mo talaga yung mga sincere na tagapagturo at talagang yung may matututunan ka na kahit hindi ka magsuot ng mararangyang kasuotan o ng mga dissenting kasuotan o ng uniform, talagang pupuntahan ka ng tao at magpapaturo sila sa iyo, makikinig sila sa iyo at magre-respect sila sa iyo. Okay, so hindi masyadong issue sa atin ngayon yan, Okay, so pangalawa, gustong-gustong batiin sa pamilihan. Ayan, so bakit kaya nabanggit ng Panginoong Hesus to, Ayan, naglalakad na may mahabang damit, ayan, nagpupunta sa mga pamilihan, gustong-gusto silang batiin doon, So parang nakikita ko dito na gusto nila na parang kahit saan sila pumunta, sikat sila. O pinag-uusapan sila, okay, pinupuri sila. Paano kung hindi sila mabati?
Maaring nagagalit sila dahil iniisip nila na mga taong ito ay hindi marunong gumalang sa mga tagapanguna sa kanilang relihiyon. Okay. Alam naman natin yung mga ganyan mga religious leader kapag hindi nabati, so nagagalit sila. Ikaw wala ka nang galang. Hindi mo ba alam na ako tagapagturo? Ayan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ayan, gusto nila, mabati sila, nagpupunta sila sa mga matataong lugar para sila igalang, batiin. So, hindi po ganyan daw dapat ang umiiral sa isang tagapanguna. Sabi ng Panginoong Hesus, iba yung kanilang motibo sa kanilang pagpunta sa mga tao. So, hindi para basta magturo lamang, kundi para magpasikat. Ano? So, pangatlo, mahilig umupo sa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at upo ang pandangal sa mga handaan. So, bakit kaya nabanggit dito ng Panginoong Hesus? Ayan, mag-iingat kayo sa mga taong yan. Yung mga tagapagturo na yan, gusto niyan. Pagka may mga program, pagka mayroong mga okasyon, gusto niyan, lagi nasa pangunahing upuan, lagi nasa unahan, laging gusto nakikita lahat ng tao. Ayan. At mga upo ang pandangal sa mga handaan. Ayan. So, yung mga religious leader na kung saan ay tumutuligsa sa Panginoong Hesus, yan ang saloobin yan. Wala ka man lamang kababaang loob na makita sa mga taong yan. Dahil mismo ang Panginoong Hesus ay nakaranas na makarinig ng mga masasakit na salita dito sa mga religious leader na ito. Ayan, yung mga religious leader na ito na kung saan ay laging gusto ay pinaparangalan sila, itinataas sila ng mga tao, pinupuri sila. Kaya nang pumasok ang Panginoong Hesus doon sa Jerusalem, di ba? Doon sa triumphal entry, doon sa pinag-aralan natin, yung nagwagayway sila ng mga palaspas at naglatag ng kanilang mga kasuotan o yung balabal nila. At nagpuri sila sa Panginoon, nagsigawan sila, mabuhay ang hari, Hosana. Pinuri nila ang Panginoong Hesus. So, nainggit sila dahil sila nga hindi sila nakakaranas ng ganoong klase ng purihin sila, sigawan sila ng mabuhay ang dumadating, yung mga ganoon, no? Hindi sila nakaranas ng ganoon. Kaya grabe ang inggit nila sa Panginoong Hesus, ito mga Pariseo na ito. Kaya nga sila ay ganoon kasi ang motibo nila. Gusto nila sila yung sikat, hindi itong si Jesus Christ. Gusto nila sila yung pinapupurihan, hindi ang Panginoong Hesus. Gusto nila sila yung pinag-uusapan, sila yung mga nasa upo ang pandangal, sila yung mga tinitingala. Yun ang gusto nila. O iba yung motibo nila, no? Kaya ang laki ng inggit nila sa Panginoong Hesus, kaya gusto nila ipapatay itong Panginoong Hesus dahil nadadaig sila sa mga gawa, sa mga pagtuturo, nadadaig sila. Okay. Pang-apat, sabi ng Panginoong Hesus, inuubos nila mga kabuhayan ng mga babaeng balo. Itong mga religious leader na ito na tumutulig sa Panginoong Hesus ay inuubos daw ang mga kabuhayan ng babaeng balo. Sa paanong paraan kaya inuubos? Siguro nung ang babaeng balo nito ay namatayan ng asawa. Di ba nga nabalo, na byuda, no? Meron po yung mga schedule ng mga pagdarasal na pumupunta sila doon sa bahay ng byuda, sila'y nagdadasal ng pagkahaba-habang pagdarasal, tapos sinisingil nila yung byuda sa kanilang pagdarasal na yon, may bayad pala yon, ano? Kaya naman pala, kada punta nila doon, nagpapakain din itong byuda, nagbabayad, kaya nauubos yung kabuhayan. Okay, sa ngayon ba, meron pang gumagawa niyan. Ayan, imagine niyo isang taon niyang ginagawa, wala namang hanap buhay o maaring kaunti lamang ang pinagkakakitaan itong balo na ito. Lalong maghihirap ang balo na ito kakapupunta ng mga Pariseo nito para
Kaya sinabi ng Panginoong Yesus ay inuubos nila mga kabuhayan ng mga babaeng balo. Wala na nga pinagkakakitaan, namatay na nga ng asawa, di ba? Ikaw na nga, namatayan, tapos lagi ka pa magbabayad ng mga pagdarasal na iyan, ano? So, okay. Panglima, ginagamit ang kanilang mahabang dasal bilang pakitang tao. Ayan, sabi ng Panginoong Hesus, naku, mag-ingat kayo dyan sa mga religious leader niya, sa mga tagapagturo na yan. Ginagamit lang nila yung kanilang mga mahabang dasal bilang pakitang tao. Yung dasal na pagkahaba-haba, paulit-ulit, para sa Panginoon, hindi ito yung totoong panalangin, kundi pakitang tao lang. At yung iba, ginagawa ng hanap buhay. No? Kung sino ba ang sa inyo ang gustong magpadasal dyan, maliit lang naman ang bayad. Lahat ng kanilang mga dasal, may mga bayad. Hindi kusang loob ang kanilang pananalangin dito sa mga tao na kung saan ay nangangailangan ng panalangin. So, ang dami nila mga sinauladong pananalangin para sa lahat ng okasyon. Naku, hindi mo talaga makikitaan ang kanilang taos-pusong pakikiramay at pananalangin do sa mga tao na ito. Kaya ang mga pananalangin ito, sabi ng Panginoong Hesus, hindi ito makakaabot sa kaharian ng ating Diyos Ama. Dahil ang mga panalangin ito ay mga paimbabaw lamang, mga pakitang tao lamang ito. Yung mga pagdarasal ng mga Pariseo na pupunta sa templo, magdadasal ng mahaba, at ipinapakita nila sa mga tao na sila ay nananalangin doon. May panalangin pa, natatawag ng mga namatay na. Yung mga namatay na tao, natatawagin pa. At sasabihin, ipanalangin mo kami. Samantala kung tunay tayong mga anak ng Diyos, direkta na tayong makikipag-usap sa ating Ama sa pangalan ng Panginoong Yesus, na ang pananalangin ay diretso na sa Diyos Ama. Hindi mo na kailangan pa na tumawag pa na kung sino-sino, mga namatay na, kung sino ba yan, ipanalangin mo kami, St. Pereg, ipanalangin mo kami, San Pedro, ipanalangin mo kami, San Juan, ipanalangin mo kami, San Pilimon, ipanalangin mo kami. So, hindi na natin kailangan yun. So, yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito na napakahabang pananalangin. Ayan, so hindi po natin kailangan. Ang kailangan nating panalangin ay yung taos-puso nating pakikipag-usap sa Diyos, nagmumula sa puso natin, at diretso tayo sa Diyos na dumadalangin. Kung tayo anak na Diyos, nakikipag-usap tayo sa Ama. Di po ba? Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, Ama namin na nasa langit. So, hindi na sinabi ng Panginoon na pag nanalangin kayo, tumawag kayo ng maraming mga namatay na dyan, na nabuhay ng may kabanalan, at makipag-usap kayo doon at sabihin nyo, ipanalangin tayo. So, hindi ganoon na sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, Ama naming na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Okay, ibig sabihin, diretso tayo sa Ama na nananalangin. Huwag na ho tayong tumawag ng mga padrino, no? Kung sino-sinong mga namatay na ang atin pang patatawagin sa Ama. Tayo mismo, kung tayo naniniwalang mga anak niya, diretso tayong makatawag sa ating Ama, sapagat ang Ama natin ay dumidinig sa mga tunay niyang anak. Okay, tayo mga anak na kung saan ay tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay, so ano ba ang dapat nating tingnan sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa kapanahon na natin ngayon? Ayan. So, sa kapanahon na naman natin ngayon, iwanan muna natin yung ating mga sinabi kanina, sapagkat mahalaga na may reflection po tayo dito sa ating binasa, kasi babala ito o warning ito ng Panginoong Hesus na mag-ingat din tayo sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Okay. Malalaman po natin kung sincere o makatotohanan yung mga nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos ay una, nagtuturo ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ayan, paano natin malalaman kung ang nagtuturo ng banal na kasulatan ay totoong nagmula talaga sa Bible? Ayan,
So, alam naman natin yung nung nagtuturo si Pablo, yung kanyang mga tinuturuan ay sinasaliksik nila yung banal na kasulatan at tinitingnan kung yung yung itinuturo ay nasa Bible. So, dapat ganoon din tayo. Pag tayo tinuruan, tingnan natin kung ang tinuturo sa atin ay nasa banal na kasulatan. So, hindi ito kuro-kuro o hindi ito haka-haka, kundi ito ay totoo at puro na salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Ang tawag po dito ay mga full gospel. Pag sinabing full gospel, yung buong-buong salita ng Diyos mula sa Biblia, ito po yung tinuturo. Sapagkat napakahalaga na ang isang tao ay alam naman natin na nakapagbasa ng banal na kasulatan bago niya ito ituro. At kahit sa mga simpleng kaparaanan at tayo ay nasa simpleng pamumuhay, hindi natin kailangan talaga na magturo na kung saan ay hindi nauunawaan ng mga tao, no? Kundi sa ating pagiging simpleng pamumuhay, sa simple nating pagtuturo, ay tiyakin natin na ang ating tinuturo ay mula sa banal na kasulatan. Kaya nga dapat bago ka nga magturo, kailangan nabasa mo na yung buong Bible. Di po ba? Dahil kailangan ng tagapagturo ay nabasa yung buong Bible. Kami nga simula pa noong 1994, nagbasa na po kami ng Bible na 5 chapters a day mula Genesis, Revelation. At pagkatapos ng Revelation, babalik na naman po sa Genesis, 5 chapters a day na naman yan hanggang sa matapos. Kaya minsan sa loob ng isang taon, 2 beses namin nababasa ang Bible. Imagine niyo 1994 pa po yun na nagsimula kami nagbasa ng Bible. 2020 na po ngayon na hanggang ngayon nagbabasa pa rin kami ng Bible mula Genesis hanggang Revelation, no? Kaya talagang paulit-ulit ko na pong nababasa ang banal na kasulatan. Kaya sa aking pagtuturo ay nakatitiyak ako na yung katotohanan mula sa banal na kasulatan ang akin ay tuturo, hindi po sa sarili kong pananaw o kaisipan, no? So pangalawa, dapat po meron po tayong binagong buhay. Okay. So dapat meron tayong binagong buhay sapagkat yung isang tagapagturo ay dapat na nakikita sa kanya na nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay dahil doon sa kanyang mga natutunan sa banal na kasulatan. Sapagkat habang tayo ay nagtuturo o nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, ayan, nakikita natin yung mga dapat natin baguhin sa buhay natin. Sapagkat ang banal na kasulatan, dito natin malalaman na ito yung magtuturo ng katotohanan, ito po yung magpapabulaan sa maling aral, ito po ang magtutuwid sa likong gawain at mag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Na ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay wala na ang dating pagkatao, siya ay bago niya. Bago na, meron ng new creation. So mayroong bagong buhay na nangyayari kapag ang banal na salita ng Diyos ay nasa ating buhay. Huwag tayong maging katulad ng mga religious leader na binabanggit ng Panginoong Hesus doon sa Lucas, na kung saan ay sa kanilang ang kanilang buhay ay puro pasikat, laging itinataas yung kanyang sarili, hindi nagpapakumbaba sa pangangaral at pagtuturo. So, hindi pwede na ganoon ang isang tagapangaral. Dapat meron siyang kababaang loob. Kailangan ipakita niya na nabago na yung kanyang buhay. Ako nga, dati naman ako, hindi naman ako talaga na totally ay nung nagpastor ako, hindi naman talaga ako dating talagang mabait. Ako po talagang maloko din nung araw. Ako po ay ang dami kong bisyo, sigarilyo, inom, sugal. So, nagnanakaw, pasaway, batigas ang ulo, problema sa aming barangay. So, yun ang buhay ko noong araw, o chick boy. So, nung nakilala ko ang Panginoon, doon nagbago yung buhay ko. So, iniwanan ko ang lahat ng bisyo ko, iniwanan ko lahat yung masama kong pamumuhay,
hanggang sa nga ako ay nakapaglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, binago ng Panginoon yung buhay ko dahil ang Panginoon lamang ang may kakayanan na baguhin yung buhay ko. Pangatlo, yung magpakita ng pagiging isang simpleng tao. Ang tagapagturo, tagapangaral, dapat simpleng tao lang. Hindi tayo mapagmalaki, hindi tayo mapagmayabang, hindi tayo nagpapayaman dito, hindi tayo nagpapasikat. Maganda ang motibo natin sa ating pangangaral. Na tayo mga lingkod ng Diyos, kapag simple lang ang pamumuhay natin, kaya natin makisalamuha sa lahat ng tao, maging sa sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga matatanda o sa mga nanay, sa mga tatay. Kapag simple lang ang pamumuhay natin, maaabot po natin silang lahat at kaya nating makipag-usap sa kanila at madali tayong lapitan ng mga tao. At kung tayo mayroong simpleng buhay, kaya natin makipagbiruan sa kanila, mapasaya natin ang kanilang mga buhay. So, mayroon kasi mga tagapangaral, may mga religious leader kasi na nasa pulpito mo lamang makikita, tapos alop ka pa na lapitan, hindi mo man lang makausap, no? Para bang ang taas-taas ng tingin natin sa kanila. Pagka ganoon ang mga tagapagturo, tagapangaral, hindi sila makapamuhay na simple, laging lagi naka-kotse, lagi naka ano. So, mahirap pong lapitan yon. Kailangan tayo ay nagnanais na abutin ang bawat isa. Katulad ng Panginoong Hesus, tingnan po natin, kahit sa mga makasalanan, di ba? Nakikituloy siya. Pumapasok sa bahay, kumakain. At alam ko, ang Panginoong Hesus, marunong din niya makipagbiruan, makipagsaya. Ano? At simpleng pamumuhay lang ang kanyang ginagawa. Hindi siya nagsusuot ng napakaganda. So, sa panahon na natin ngayon, yung mga simpleng tagapangaral, hindi tayo lagi nakabarong, hindi pupunta ka sa isang liblib na lugar, nakabarong ka pa, di ba? Dapat ay marunong ng isang simpleng buhay ang isang tagapagturo. Pang-apat, yung makontento sa mga pagpapalang ipinagkakalob ng Panginoon. Ang tagapangaral, marunong makontento sa mga blessing na dumarating sa kanyang buhay. Alam niyo, sabi sa 1 Timothy 6:6-10, kapag ang isang mangaral ay hindi nakontento sa mga natanggap niya lagi, yung naghahangad na mas maraming pagpapala at gagamitin niya ang kanyang posisyon para sa makapangalap ng mas malaking budget para sa kanyang pansariling interes. Naku, wag po tayo maghangad na mas malaki dahil mag-iiba ang motibo natin sa paglingkod. Ang sabi doon sa 1 Timothy 6:6-10, dapat masiyahan tayo do sa mga tinatanggap natin sapagkat hindi tayo nangangaral para magpayaman. Hindi tayo nangangaral dahil sa gusto nating tayo ay magkaroon ng malaking kapakinabangan dito. Ang pangangaral natin ay maging makatotohanan na kaya tayo nagtuturo ay dahil gusto natin na lumago ang pananampalataya ng bawat isa. Huwag nating hayaan na ang kayamanan o ang pera o ang salapi ang maging pangunahing interes ng isang tagapangaral. Kailangan sapagkat ito ang sisira sa isang lingkod ng Diyos kapag na-focus ang kanyang ministry sa pagdating doon sa kayamanan o sa pera. Kaya anuman ang dumating sa ating pagpapala, tayo po'y masihan at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ipinapakita sa gawa ang mga itinuturo. Ayan. Okay. Hindi isang impokrito ang tagapagturo, kundi bago niya ituro, ito kailangan niya munang maranasan o may pakita ang kanya natutunan na aral mula sa Panginoon. So, kung ituturo mo ito, dapat una munang nakikita sa buhay mo o nagawa mo na ito. O pag sinabing pag sinabi ng mga aral, kayo ay
dapat ang inyong katawan ay inyong alagaan, huwag niyong hayaan na sirain yan sapagkat yan ay templo ng Diyos at yan ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya alisin ang mga bisyo na nakasisira sa katawan. Tapos ikaw naman may bisyo. O paano maniniwala sa iyo? Di ba? Yung amang nagtuturo sa kanyang anak, anak, huwag maninigarilyo. Nakakasama yan sa katawan. Anak, pakisindihan mo nga itong sigarilyo ko. Ikaw pala ay hindi mo maalis yung bisyo mo tapos ituturo mo sa anak mo. Paano maniniwala naman sa anak ko? Di paglaki niyan, mabisyo rin niya katulad mo. Di ba? May mga kasing nangangaral na mabisyo pa. Sa totoo lang, may mga nangangaral na mabisyo pa rin. Di ba? Nakakita na po ba kayo dyan? Pagkatapos na mangaral at labasan na sa church, yun, sigarilyohan doon sa labas, Okay. Palamura, mayroong mga tagapagturo na walang ginawa kundi murahin yung mga ibang relihiyon, pasaway, at mayroong mga tagapangaral na immoral, ayan. Mayroon pa nga silahis, Okay, hindi malaman sa sarili niya kung siya babae o lalaki. May mga tagapangaral na negosyante. So, ginagawang business ang pagtuturo, pangangaral. Okay. Mayroong mga dalawang asawa nagmomolestya ng mga kabataan. Mayroong mandaraya, may masamang motibo, nagpapayaman, mayroon naman nagsasabing sila na daw ang Kristo, at mayroong mga nagtuturo na homosexual. Ayan. Meron naman iba mahilig magpasikat, at meron namang iba lagi na lang kalaban ng gobyerno, tinutuloy siya ang gobyerno, at meron naman na magnanakaw, so kinukuha ang pera ng kaba ng church, Meron naman nagtuturo na mali naman yung itinuturo, mga false teacher, at meron namang mga nagtuturo na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At meron naman na sinungaling, yung katotohanan mula sa Biblia hindi niya maituro. At ang itinuturo ay mga ibang doktrina. Ang itinuturo niya ay wala naman sa Bible. At meron naman mapanghusga sa kapwa na sa pagtuturo lagi nilang sinisiraan ang ibang pastor, sinisiraan yung mga ibang tagapangaral, at sila lang daw ang tama. Okay, so alam naman natin, pag alam natin ang banal na kasulatan, tayo merong karunungan nagmumula sa Diyos, alam natin na ang mga tagapagturo nito ay merong ibang agenda o ibang motibo. So atin po siya sa atin yung mga tagapanguna sa church na ating dinadaluhan. Dahil kung sa ating pagiging member ng isang relihiyon o ng isang church ay hindi naman nababago ang ating buhay, ay tandaan nyo yan, Kung kayo nagsisimba, dumadalo kayo ng gawain, hindi naman nababago yung buhay ninyo, hindi lumalago ang inyong pananampalataya, mag-isip po tayo dahil ang mga tagapanguna nito ay wala talagang malasakit sa ating spiritual na buhay. Kahit hindi lumago ang isang miyembro, basta kumikita sila ng malaki sa kanilang pamumuno, ay wala silang pakialam kung mapunta man sa impyerno ang kanyang mga miyembro. Subalit, naniniwala po ako na napakarami pong church dito sa iba't ibang lugar na kung saan maliit man o malaking church ay makikita mo ang kanilang totoong pag-aalaga at pagmamalasakit sa mga tao o sa kanilang mga miyembro. So, yun po yung hanapin ninyo ng mga tao na tagapanguna sa church na tunay na nagtuturo ng katotohanan. Binago ng Panginoon ang kanilang buhay. Mga simpleng tao lang na madaling lapitan. Kontento sa pagpapalang tinatanggap. Ano man ang mangyari sa buhay, nahirapan man, nawalan man, nagkasakit man, na-aksidente man, naglilingkod pa rin. Iniiwasan ang kasalanan at namumuhay na may takot sa Diyos. Kaya ipinapakita sa buhay ang kanyang itinuturo. Kapatid, yan ang mga lingkod ng Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Dahil
naranasan nila na mahalin ng Diyos, kaya nila ipinakita ang pagmamalasakit nito. Kaya dalain ko naway masumpungan nyo ang mga tapat na lingkod ng Diyos na magkakaroon ng bahagi sa buhay nyo, sapagkat ang mga taong ito ay ang magsisilbing gabay ninyo, kalakasan ninyo habang siya'y nagtuturo sa inyo, ay ipinapakita niya naman ang pagmamalasakit at pagmamahal sa inyo, na siya ang pastol at tayo yung mga tupa, na kung saan ang pastol kailanman ay hindi nagpabaya sa kanyang tupa. Ayan, yan po yung mga tunay na tagapangaral, tagapagturo, yung totoong nagmamalasakit sa paglago ng bawat. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy na sinasamahan mo kami sa aming pagtuturo nito, sa aming pag-aaral na ito. Ngayon po ay nagkaroon po kami ng isang pag-aaral tungkol po sa kung paano kami magdanais na magkaroon ng isang tagapagturo sa amin na kung saan ay magpapahalaga sa aming buhay pananampalataya, magmamalasakit sa amin, tunay na mag-aalaga sa amin, magsasanay sa amin upang hindi po kami mailigaw ng mga maling katuruan. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa mga maling tagapagturo, sa mga nagtuturo na may mga ibang motibo para sa amin, kundi gabayin mo kami na yung Banal na Espiritu at ipagkaloob sa amin ang mga taong tunay na magpapahalaga sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa aming pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. So parang medyo humaba yung ating pag-aaral ngayon Kaya pero maganda naman po yung ating pag-aaral ngayon. Ito po ay babala ng ating Panginoong Hesus. Kaya humanap po tayo ng mga tagapagturo na kung saan ay laging nariyan para sa ating. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. To God be the glory.